Botante ka na ba? Ano ang pagboto? Ano ang matalinong pagboto? Magandang araw, ako si Cristal Ignacio at ngayon nandito tayo sa Manila sa harap ng Philippine Postal Office at mag-interview tayo ngayon ng random student para sa matalinong pagboto. Tara! Botante na po ba kayo? Opo. Okay. Paano po bumoto? Ang pagboto kasi is pipili ka ng kandidato mo sa election. Bakit kailangan bumoto? Kailangan po bumoto kasi may karapatan at responsibilidad po tayo sa ating bansa eh. Para po sa inyo, ano po ang matalinong pagboto? Ang matalinong pagboto yung sa mga kabataan natin ngayon, kailangan po natin isipin kung kilalanin natin yung iboboto natin para sa kinabukasan natin sa ating bansa. Okay, maraming salamat po. At ayun lang po, ako po si Cristal Ignacio at tapos na. Pwede ba kayo ma-interview? Ay, okay lang po. Para saan po ba? Para sa matalinong pagboto, Sige po. bakit kailangan pong bumoto ng isang katulad nyo? Syempre, una sa pagboto is yung pagpili ng yung mga ganun para Kaunlad ng mga bayan. kasi pag yung parang puro corrupt yung parang pinipili mo, syempre yung economic growth. Paano po bumoto? Paano bumoto? Kailangan sa Comelec, kailangan rehistrado ka, tsaka kailangan mo mag-sign sa online platform. At saka yung sa pagboto is yung parang yung pagpili mo sa mga nakakaungkol sa mga nakaupo. Yun lang. Para sa inyo po, ano ang matalinong pagboto? Para sa akin, ang matalinong pagboto is para iboboto mo yung bagong president at para sa next generation, uulad yung bayan kung tama yung binoto mo. Ayun, same lang din naman sa akin yung parang yung pagpili ng tamang nakaupo sa bawat kunyari presidente, vice president. Yung iba kasi talaga mostly sa Pinas is kurap yung mga nakaupo. So yung parang pipili mo sana yung kilala mo pati yung titiwala ka. Yun lang. Ay lang at maraming salamat po. Ay na. Tapos na. Uy! Sa Intro ako dito. Hindi, sabi mo dito tayo sa room. At nandito tayo ngayon sa Rob. Ay, lamig. At naghahanap tayo ngayon ng may interview. Anong pangalan mo? Ako si Kurt Russell M. Dervish. Ako nga pala si Rodolfo B. Season the third. Botante ka na ba? Opo, butante na po. Botante ka na ba? Oo, botante na. Paano bumoto? Ang pagboto ay dapat kailangan desidido at sigurado sa iboboto mo. Anong pagboto? Para sa akin po, ang pagboto ay ang pagpili po sa sa mga bagong upo para sa ating bayan. Bakit kailangan bumoto? Kailangan bumoto para sa ikakaganda at ikaunlad ng ating bansa. Kailangan bumoto para sa ikaunlad ng bansa. Para sa'yo, ano ang matalinong pagboto? Ang matalinong pagboto ay dapat ay sigurado ka sa iboboto mo at dapat siya ay magpapagkatiwalaan. Ang matalinong pagboto para sa akin, pag-aralan kung alamin muna yung background ng mga kandidato bago siya iboto. Ganun po, para mas kilalanin po muna natin yung iboboto natin bago natin iboto para hindi po tayo magsisisaw. Salamat. Thank you. Ano nga ba ang matalinong pagboto? Isa sa pinakamalagang karapatan at responsibilidad ng bawat mamamayan sa isang demokratikong lipunan. Sa kabila ng kalagahan nito, maraming tao nagiging padalos dahil sa kanilang desisyon sa halalan. Upang tunay na makapag-ambag sa pag-unlad ng bansa, kinakailangan ng matalinong pagboto na nagmula sa masusing pag-aaral at pag-unawa sa mga kandidato at issue. Mahalagang alamin ang mga plataforma ng mga kandidato, pati na rin ang kanilang mga nakaraang karanasan at gawaing pampubliko. Sa tulong ng
internet, mga payagan at iba pang mga pagkatiwalaang sources. Maaaring makuha ng kinakailangang impormasyon. Ang pagiging well-informed ay nagbibigay daan upang makagawa ng mas magandang desisyon. Ang pagboto ay hindi lamang isang karapatan kundi isang responsibilidad. Ang bawat boto ay may kapangyarihan na makapagbago at maka-impluwensya sa hinaharap ng bansa. Ang matalinong pagboto ay nag-uugas sa tamang impormasyon, pag-unawa sa mga isyu at integridad ng mga leader. Sa pamamagitan ng masusing paghahanda at pagbibigay halaga sa ating desisyon, nagiging bahagi tayo ng proseso ng pagpapabuti at pag-unlad ng ating lipunan. Nagiging makabuluhan ang ating mga boto at nagiging mas responsible tayo mamamayan. Sa huli, ang tunay na diwa ng demokrasya ay nakasalalay sa ating kakayang pumili ng mga leader na tunay na naglilingkod sa bayan.